Yo, what is up mga kapulido? Mascareñas Genrix TV at Genrix Motor Parts. Today is Sunday, pero nag-open ako para sa sarili kong motor kasi hindi ko maharap dahil maraming nagpapaschedule. Ayan si Asya, hubad na katotohanan. Intro muna mga kapulido, i-refresh natin ang aking makina. Hindi ko alam kung kumusta na. Ito. Sorry, it's DJ. Inedit mo yung boss, ano? Tagpita. And kaya naisipan ko na rin i-refresh to kasi nakaubad na eh. Yun nga, nag-vlog ako na yung aking EFI is ibibenta ko na. May bibili na. So babalik na ako sa Carb CDI. So naubad ko na to yun nga nung binalb clearance namin napansin ko is yung cam bearing wasak na naman pala. Pero matagal na panahon na yun yung nawasak siya nakaraan. Yung cam bearing lang. So hindi naman kailangan ng bukas, dito lang madudukot na yun. So naisip-isip ko nung pinalitan ko yung bearing anong kahapon, yung timing chain ko maluwag na. Maluwag na pala siya. So syempre matagal na, palitan na natin. Tapos yung aking tensioner dahil luma na yan, medyo bakal na rin pala siya. Kaya i-refresh na rin natin, sabi ko sa mga kasama ko. So for today is Sunday. Kaya naisip ko ngayon na lang. Ayan, yung intake valve niya, napansin ko meron ng konting singaw. Pero the rest okay pa, malinis pa. Walang tagas. Ito kasi kanina binuhos ako ng gasolina to. Kumalat lang dyan. Pero walang tagas. Ayos na ayos pa rin mga pulido. So hindi ko sure kung okay pa tong makina to, pero okay naman, wala naman siyang usok. Ayan. Matagal na yan, mula nung nasiraan ako ng makina dati, hindi na nabuksan. Na Biyernes Santo to dati, ay na Huwebes Santo to dati So i-refresh na natin siya. Hindi ko sure kung nagkaroon ng tama yung block na ito kasi nung dun sa FI ko, dun sa nabili kong ECU sa Baguio nun, halos mag-overheat siya lagi. Lean masyado kapag ka full reban. Ewan ko yung RC Mini. Ewan ko kung bakit lean siyang sobra sa full rev. Hindi ko naman napapansin yun. Hindi mo naman makikita yun kung wala kang temperature gauge. Kaya naglagay ako ng temperature gauge para ma-monitor yung kanyang temperature. So yun, hindi ko alam kung may camo na yung block na ito, pero tahimik naman, walang ingay at wala namang usok. So hopefully okay pa kasi mahirap gumastos tsaka mahirap ang pyesa. Kasi nga yun nga nag-overheat last time. Sana all big time. So yun. Bakit? Benta ka na itang epay. Kasi refresh ka na yung mga kana. So ayun, buksan na natin to. Tingnan natin kung okay pa. Sana okay pa. Let's go. Alright, update mga kapulido. Isa rin palang dahilan kung bakit nagtaka ko. Parang baba na ng presyon ko, sabi ko. Syempre yung ang ating timing ay magbabago kapag ka yung ating timing chain ay naglawlaw. Bigyan ko yung konting teorya sa mga hindi nakakalaman. Halimbawa ang ating timing chain ay mahigpit at nakatapat dyan sa timing. Siyempre kapag ang ating timing chain ay humaba or lumawlaw, medyo gagalaw yan dahil hihilain ng tensioner yan Ididiin ng tensioner. So siyempre kapag humaba yan, ang diin ay nandito sa tensioner sa taas. Gaganyan yan ng konti lang Kaya yung nag-clearance ako, nagpalit ng bearing ay in-adjust ko ang kanyang timing gear. So bumalik ang kanyang presyon. Tapos yun nga, may konting singaw sa intake. So moment of truth. Kakabukas lang, linisin ko muna pala para malinis siyang masasara. Wait lang. Alright, medyo nalinis ko na, bugaan ko muna ng hangin.
pagka nililinis ko na yan lagi sa mga ginagawa ko para at least pagka binuksan mo lilinisin mo to, hindi na papasok sa loob ng, syempre hindi may iwasan, may konting dumi dyan, hindi na papasok sa loob ng sigunyal yung loob ng crankshell. So buksan na natin. Kumusta sa Asia? Walang gasket yun may gasket, may head gasket nga pala. Grabe ang kapit ng pit stop. Kumusta? Ayun chain guide ko sira. Hindi ko man sana i-refresh to kung di ko nakitang ganyan yung chain guide na kasi magpalit ng chain guide. Yung gasket, hindi ko na maalala kung anong pagkakagawa nito dati. Tagal na rin Yun. Kumusta? Kumusta Asia? Kumusta Asia? Sana wala kang kamot. Yun kalawang. Kalawang ang exhaust. So yun yung dulot ng ating FI tune. Ano meron? Malinis pa. Parang konting asinta lang Alright. Diyan ka muna. Babanlaw ko kayo lahat mamaya. Ang aking block ay kumusta na kaya? Ayan ang aking piston. Timing chain mahaba na. Chain guide. Chain guide. Stock tensioner lang. Stock tensioner. Para hindi ganong ma-maintenance. Hindi masyadong madiin. Hindi naman masyadong maluwag ang timing chain. Automatic adjuster. Sana natin ang kanyang black na kulay gray. Ay, maigpit. Okay. Kumusta? SMRT 66 chrome bore. Sensya na ako, minsan ako ay natatagalan, at least ginagawan ko ng paraan. Tanggalin kapit talaga ng yun, labas. Basta, okay pa. Ayos pa mga kapulido. Ayos na ayos pa. Di pa tayo gagastos. Check tayo yung piston ring. Kapit. Tanggalin ko nga muna. Alright. Ayan po yung natin. So okay na pa siya. Wala pa siyang alog. Yung sideways, normal po yan. Normal yan. Kahit brand new pa yan, normal yan. And Sheng Ian na aking aking sigunyal. Kung napapansin nyo, napakanipis niya deleted po ang aking oil pat. Nakabore po kasi yan, naka-ready yan para sa 71 mm. Kung papala rin na makahanap, para at least di na ako magbobore o hindi na ako mag-overhaul. Pinasobra ko na talaga yan. So kaya naka-bypass po ang aking langis paakyat sa head. Kasi wala nang supply ng langis dyan.
So kung may basher na magtatanong, hindi naman alam, hindi mo na mababalik sa stock yan. Mababalik pa rin yan mga kapulido. Kamura lang na itong kabilang shell. Didikit ko lang, tapos lagyan mo ng stock signal, stock block. Pwede yun. So wala na yung bypass nun. So ayan, okay pa. Tapos ang ating piston. Ayan. Ang hirap kasi mag-video, mag-isa. Okay na okay. LHK. Ano kasi piston to? LHK nga pala to. Nilagay ko noon. 66mm. Yun o. Yan na reason kung bakit magre-refresh tayo. Ayos. Naka full dome type piston profile siya. Walang sabit? Walang kasabit-sabit. Walang kamarka-marka ng balbula. Ay, nako. So, siguro bukas na to dahil mag-aalauna na ng hating gabi. So, i-refresh ko muna tong mga to. Tatanggalin ko muna yung ring. Check muna pala natin kung okay siya. Nabili ko lang kasi tong Sigunyal, second hand. Tapos yung black. Bali nakabili ako ng 4B noon na buong motor, tapos kinuha ko lang. Check nga natin dahil may air cleaner ang ating setup. Ayos na ayos pa. Ayos na ayos pa, oh. Sulit. Ayos. Okay na okay pa ang ating ring. So wala tayong gagastusin kundi chain guide, timing chain lang. Yung ating sandwich, ito 7mm. Ayos. So bukas ulit mga kapulido. Alright, update na mga kapulido. Ayan na si Asya, natambak na naman. Yan ang habang sinasabi ko dahil tuloy-tuloy ang schedule hindi ko naman maharap yung motor ko. So no Sunday ko siya binagbag, 16 na ngayon, 3 days na siya. Sa rin tong FI na convert natin 69. Ayan, konting tono pa. Dito sa kanyang head, okay naman lahat. Yan, binabad natin ang asido yan para napakakapal ng carbon niya sa exhaust mga kapulido. Yan, okay naman lahat. Pati valve seal okay pa naman. Dahil budget meal lang ako, okay pa yan. Masikip pa, malalaman mo naman Ayan bumabara siya. Yung valve seal pag okay pa, pag tinulak mo bumabara. Ayan, bumabara. Ayan ibig sabihin nasasakal pa rin yung kanyang valve stem. Sa kanyang valve guide, yung alog niya is same pa rin mula nung binili ko nung second hand. May konting alog yan kasi naka-delete valve guide yung pagkaka-port ni sir nung pinagbilan ko. Sagad. Yung mga valves niya okay pa naman, pero mag-order na ako ng bago kasi ang nagiging problema ko lang dito is paubos na ng paubos itong tip. Pero matagal yun. So yan, yung dulo medyo manipis na. Siguro nabawasan na to ng mga 1mm. So kinayas ko kasi to nung binuo ko noon pa So ngayon yung pangalawang kayas niya. Kaya okay pa naman. Valve spring okay naman lahat. Yung bore natin okay na okay. Hey. Ayos na ayos. So wala tayong papalitan kundi yung lang, yung timing chain. Bale yung timing chain, nag-order ako ng original na yung dati ko kasi is Makoto lang. Original na Raider 150. Tapos itong chain guide, Racing Monkey. Sa nagasketan na.
Ito, baka ma-question. Ito medyo umbok ang pagkakagasket namin dito. Kasi nga, bypass yung kanyang oil. Ngayon, kailangan namin matakpan yung oil line na ito. Para hindi dumaan dito yung langis. Kailangan matakpan yun. So, ilalagay na lang yung chain. Yung chain guide na ilagay na eh. Tapos bubuin yung head. Tapos pwede na siyang buuin. Plug and play mga kaporito. So, yun. Dali lang i-refresh. Basta alam mo ang gagawin. Alright, dahil okay naman ang lahat ng ating mga piyesa, pwede na nating i-plug and play ito. Yung cam ko pala is yung dati pa rin is yung 265 duration na TTM RC. Yan pa rin yun. Rock arm goods yan. Good. Ito bagong palit lang to eh. Yan nga yung problema eh. Napupungpong. Yung bearing na ito okay pa. Piston natin, oh, valve pangit. Pero pull down. Minano-mano ko lang to nun eh. Pina-valve packet ko pero kulang sa lalim yata yung nangyari dito. Kaya, ano, kaya dinagdagan ko na ang mano-mano. LHK. Nice po. Oh. So hopefully magawa na ang aking motor kasi wala akong motor. Tsatsaga ako kay Solay. Solay na na-aksidente. Hirap mag-video. Video. Tapos isang kamay. Trabaho. Ay, okay. Dahil nagasinta ng valve, medyo tumukod yun. So, sige. Buuin na natin. Guwapo. Alright, update. I miss my Asia. So, yung chain nga is palitin. So, 96 links kasi yan. Ito ang gamit ko. Pang Raider tong ginamit ko. Tapos, nalagay na yung mga sandwich spread niya. So, hindi tayo nag-overall para sa pagpapalit ng timing chain. Kaya, dinudugtong ko lang. Madali lang yan, mga kapulito. Naan ko ng gamit. Ito daw, yung kay sir, nung December, 4 months na. 4 months ago. In overall daw para papalitan yung timing chain. So ngayon napakaingay na ulit yung timing chain, papalitan na ulit namin. K8C pala yung nilagay. So, pero hindi overall. So, napakaingay niya dumating dito. Pero 59 is stock cam lang. Timing chain overall. Ang mahirap, ang stock 100 ang top speed. Nung nagpaset, naging 80 na lang. Tapos ngayon 60 na lang daw. Awit. So ngayon, papalitan din namin ang timing chain to, pero hindi namin i-overall. Kasi malaking abala yun. So ito sa akin, proceed na tayo. Yung chain, i-share ko na lang kung paano ko siya papalitan. Kahit ilang beses na ako nag-share ng ganito. Idudugtong ko lang yung lumang chain sa bagong chain. Pero kung tutusin, kahit walang chain to or hinila mo, tinanggal mo, kayang-kaya nating ibalik yan na hindi binibiyak. So idudugtong ko lang yung lumang chain sa bagong chain. Yan. Sama ko lang yan. Laro, nag-change oil daw siya, tapos may nalaglag na ganito. Hirap nang walang videographer.
Siya nga pala, total wala naman nakakapansin eh. Tatakpan ko na lang yung mga brand ng mga binibuild namin yan. Total, di rin naman napapansin. Takip lahat ng brand. Yan. So, hihilain lang natin yan or papatulong tayo sa iikotin lang pabalik para mahila yung bagong chain. Dapat sa baba pinutol eh para madaling hilain eh. So, sa taas na idugtong kaya kailangan paatras. Pero kapag ka dinugtong mo yan sa ibaba, hihilain mo na lang sa pabalik. Ay hihilain mo lang yung chain kasi madaling paikutin ang sigunyal pa abante. Dat pala stock original sniper na yung binili kong timing chain. Hindi ko na kasi tanda kung ilan yung chain ko eh. Alright. So ito na yung luma. Ikakat ko lang ulit yan, tapos idudugtong na yung bago. Ganun lang siya ka-basic. So hindi ko na kailangan i-overall pa si Asya ng mahigit araw. Dahil 4 valves ito, hindi biro. Overall ka na lang kapag kailangan mo magpalit ng sigunyal or may gagawin ka sa sigunyal. Para hindi sayang yung araw. Kasi wala namang problema kung ikakat mo yung chain at ibabalik. Dahil ginawa yung chain na yan, kinat din at binalik. Ganun lang din naman yun. Right. So idugtong na natin ang bagong chain. Simple lang naman siya eh. Para ka lang batang maliit na nung bata ka, naalala mo yung bike mo na putulan ng kadena. Sa mga naka-experience sa pagkabata, yung kadena ng bike mo na putol, gamit mo pa pako at saka bato pampukpok. Pero kaya. Ito pa kaya ang napakaliit lang na chain na to. Okay, yan dumugtong na. Hirap ibalik. Kailangan mo ng special tool. Yeah. Long muna, hirap mag-video. Alright, ayan kailangan may babalik mo siya ng pantay na pantay ang pagkakalak. So, pwede nang ilagay ang ating piston. Okay na. Quays, mia. Saan ang aking piston? Hindi wala. Pag sa sariling motor ko, wala talaga akong oras. Kaya, binuksan ko to Sunday. Sunday ko binuksan. Para sure na walang schedule o walang nagpapagawa. As lahat ng nag-walk-in tinanggihan ko. Ay hindi po ako open ngayon. Kaya po ako pumunta sa shop para gawin yung sarili kong motor. Kaya nung Sunday di ako tumanggap ng mga nag-walk-in. Pagawa na lang sa iba ka ako. Dahil kinakalas ko to, tinatanggal ko yung FI. Tapos naisip ko na siyang i-refresh dahil magpapagudpud kami. Alright, nailagay na ang dati kong piston pa rin. Okay, salpak na lang yan mga kapulido. Alright, update mga kapulido. Ayan, bali naka-decade din tayo 1mm.
Tapos full dome. Ang tensioner natin, nakalagay na ay chain guide. Racing Monkey. Raider. Original. Medyo mahabdi, pero para magtagal. Yung kasing gamit ko is itong Makoto. 1 year lang siya inabot. Pero okay na rin kasi mahigit 1 year. Pwede na rin kasi 4B ang iniikot niya Medyo mabigat ikutin ng bearing ng 4B dahil 4 yung springs. Tensioner natin is stock. Tutusin pwede akong mag manual tensioner para madiin lang yung chain, pero hindi na. Mas gusto ko yung stock tensioner. Tsaka kasi yung ganito ko may hukay na nga. Kaya ano. So pwede na nating i-plug in yan. Ayan. Lasing ko muna. Alright. Sensya na, madalang ako makapag-upload. Pero yung mga videos ko is nakatambak, nasa cellphone. Fully, ang tawag na ito? Memory full na ako. Ay, binanggit ko pa pala yung timing chain ko. At saka ano, chain guide. Lahat pala hindi na. Sayang lang ang effort. Yun. Ayan, minsan naiipit talaga. That's life. Ganyan ang buhay. Naiipit. Yan. Alright. Buhay ka na ulit. Bago tayo magpa-good food ride. Okay, so timing. Sa timing mababago ulit tayo dahil yung chain nagbalik sa original position. Yes. Alright, update mga kapulido. Bali itong carb niya pang-i-start ko lang, pero hindi na ito yung gagamitin ko. Ito yung dati ko noon yung maganda. So nakausap natin si sir na nagkumili ng FI ko, bawas na lang daw ito 34mm. Uy. Ito kasi 32 to yung dati ko. Pero syempre doon na tayo sa branded. Mahirap na kasi baka mabasagan tayo ng baso Pero matagal kong ginamit to, okay naman, hindi siya nabasag. Valve clearance niya siya is 6.6. Tapos nalagay ko na yung manifold ko dati. Na-miss nyo ba yung isa't isa? Ewan ko sa'yo. Ito pala, itong wire na to para sa temperature sensor. Ito, yan. Gawa-gawa lang. Kaya namomonitor ko yung temperature niya siya sa biyahe. Ay, kahirap. Paisa-isang kamay kasi. Di mag-hire ng videographer. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Dati nga mag-isa lang ako Ayan, kaya ko na yan. Yan. Di ba? Tapos, ano pa? Okay na. Okay na. Pwede na nating ilagay itong takip niya. Ay, natanggal pala yung isang breather. Lagyan ko muna. Yan, nailagay na ang aking breather. So, temporary ko munang ilalagay ito kasi magche-check muna ako ng oil flow bago ko i-permanent, syempre. Kasi magche-check natin ang oil flow dito kung tatalsik siya. So, temporary lang para hindi pumapasok yung dumi. Ay, nako, oras na. So, okay na ang makina? Ayos na. Mag-upload na lang akong video kasi syempre, gagawin ko pa kasi ng upload ito. Itong video ito para sa
paglagay ng harness, kung paano ko ibabalik yung carb. Pero simple lang yun kung tutusin mga kapulido. Pero gawa ko lang ng video para sa inyo. So abang na lang po sa muling pagandar at pag-rides ng motor na to. Sunday, dasol kami ni Mrs. Salamat po sa panonood mga kapulido. Try lang natin si Bayan. Yan. Salamat po sa panonood. Pulidong gawa at Genrix. Buhay na ulit, Asya. Alright, carb ka na ulit. Asya. Carb ka na ulit. Wala nang gas. Ang takaw mo sa gas. Wala pang tangki eh. Alright, carb na ulit. Yung ating FI, nabenta na natin. Ayan na.